Palagi kong pinipilit maging mabuting babae dahil ayaw kong biguin ang aking mga magulang. Ngunit sa ikalawang paglalakad ko sa bar ng hotel, tila may puwersang mas malakas kaysa sa akin na humila sa akin papasok. Ang tukso, isang lalaking may tindig na parang hari, nakaupo sa isang sulok, ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa buong silid. Sa isang tingin pa lang, alam kong mas matanda siya, ngunit iyon ang nagbigay sa kanya ng kakaibang karisma. Ang mga mata niya ay tila may lihim na kwento, puno ng karanasan, at sa sandaling nagtama ang aming mga paningin, para bang may apoy na sumiklab sa pagitan namin. Hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Kilala siya ng lahat, mayaman, makapangyarihan, at higit sa lahat, hindi maitatangging gwapo. Ang kanyang ngiti ay parang kidlat na tumatama sa puso, at ang kanyang titig ay mas mainit pa sa araw ng tag-init. Hindi pa ako nakakaranas ng ganitong pakiramdam, ngunit may nagsasabi sa akin na kung susubukan ko, ito ang magiging karanasang hindi ko malilimutan. Kung gusto ko mang magkapera, ito na ang pagkakataon. Isang gwapo, mabango, at bilyonaryong lalaki na tila isinulat sa mga nobela ng pag-ibig. Sino ba naman ang tatanggi? Habang naglalakad ako papalapit sa kanya, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang bawat hakbang ay parang isang hakbang patungo sa isang bagong mundo, isang mundo ng tukso, pagnanasa, at mga posibilidad na hindi ko pa kailanman naisip. Berto Kidlat, mauna na ako. Sa susunod na lang, sigaw ni Marikit habang nakahinga ng maluwag ng tuluyan ng human darang jeep. Ang bigat ng kanyang pakiramdam ay tila nawala, parang nabunutan ng tinik. Sa Calderon Hotel lang po ako, sabi niya sa driver habang inabot ang pamasahe. Madaraanan lang naman ang building kaya isang sakay lang talaga. Ang lamig ng hangin sa loob ng jeep ay tila nagpapalubag sa kanyang iniisip. Mace, mahinang kinalabit siya ng isang estudyante na mukhang nahihiyang magsalita. Yes, tanong ni Marikit, sabay ngiti na tila ba ang araw ay sumikat sa kanyang mukha. Sa Calderon Hotel ka pala nag-work. Nakita mo na ba yung owner ng hotel na si Andres Makisig? Grabe, ang swerte mo po ah. Ang boses ng estudyante ay puno ng paghanga, na para bang ang pangalan ng may-ari ng hotel ay isang alamat. Oo, nakita ko na. Palagi siyang nakatambay sa bar ng hotel kung saan ako naka-assign, sagot ni Marikit, na tila ba may lihim na kinikimkim sa kanyang mga mata. Siguro crush na crush mo siya, no? Tanong pa ng estudyante, na may halong kilig at pagkausyoso. Tumango si Marikit, hindi na niya kailangang magsalita pa. Sino ba naman ang hindi mabibighani kay Andres Makisig? Ang kanyang presensya ay parang magnet na humihila sa lahat ng tao sa paligid. Kahit ang mga katrabaho niya, baliw na baliw kay Alfonso. Marami rin itong billboard kaya kilala talaga. Ang kanyang imahe ay parang isang obra maestra na hindi nakakasawa tingnan. Yes po, pangarap ko nga po talagang makapasok sa hotel niya, sagot ng estudyante, na tila ba nangangarap na rin sa kanyang harapan. Nako, bata ka pa. Magbabago pa ang pangarap mo. Ako, manager na sa hotel na yun pero hindi rin talaga sapat ang sahod. Kaya mangarap ka ng mas mataas, payo niya sa estudyante. Tumango naman ito, tila ba naliwanagan sa sinabi ni Marikit. Pagdating niya sa hotel, agad siyang bumati sa guard na si Juanito, na parang isang matalik na kaibigan na palaging nandyan. Si Juanito ay kaedad niya at naging close na din niya sa tagal ng kanilang samahan. Pagpasok niya sa bar ng hotel, nasalayan niya agad ang pamilyar na anyo ni Alfonso. Ang kanyang posture ay parang hari na walang korona, ngunit ang kanyang presensya ay hindi may kakaila. Nakatambay ito, hawak ang isang basong alak, habang ang kanyang mga mata ay tila malayo ang iniisip. Tignan mo, Marikit, bulong ni Luz Viminda, sabay nguso kay Alfonso na namumula na sa kalasingan. Bakit? Tanong ni Marikit, na tila ba hindi pa rin sanay sa kakaibang ugali ng kanilang boss. Anong bakit? Tignan mo, wala yatang plano sa buhay ang isang yan. Palibhasa mayaman no? Hindi inaalala ang pera, palagi na lang siyang umiinom. Tapos ito ang favorite spot niya. Sa tingin mo, broken si boss. I mean, private masyado ang life niya pero nakakapagtaka talaga, no? After niyan, matutulog yan dito sa isa sa BF rooms, tapos paggising, iinom ulit. Ayaw na ba niyang magtrabaho? Hello, pinapaubaya na ba niya sa ating lahat ang hotel? Gaga ka, kinurot ni Marikit si Luz Viminda. Pinupuri-puri mo pa amo natin
Boss dito yan kaya wala tayong pakialam kahit anong gawin niya. Ang maaari lang natin gawin ay magtrabaho ng maayos at magmalasakit sa hotel niya. Hayaan mo na, hindi naman siya nagpapagulo dito. Kapag alam na niyang lasing siya, kusang umaalis at natutulog. Oo nga, pero nag-aalala tayo kasi siyang nagpapasahod sa atin. What if magkasakit o kaya madedo? Ayokong mawalan ng trabaho. Marikit, Luz Viminda, kumalma ka nga. Sandali nga, hindi ka ba nagnanasa sa boss natin? Italyanong bilyonaryo at kahit magentis ka, suportado ka. Ang baba naman ng pangarap mo sagot ni Luz Viminda. Ikaw nga gusto mong mabutas ka bago ka mag-birthday. Ang tawa ni Luz Viminda ay umalingaw-ngaw sa paligid, ngunit sa likod nito, ramdam ni Marikit ang bigat ng kanyang responsibilidad. Siya ang ehemplo ng kanyang pamilya, ang inspirasyon ng kanyang bunsong kapatid na nasa kolehiyo. At sa kabila ng lahat, patuloy siyang nagpupunyagi, pinipiling maging mabuting babae sa gitna ng mga tukso at hamon ng buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging responsable at mahinahon, may parte kay Marikit na tila naglalayo sa kanya sa kasiyahan. Palagay niya, siya na lang ang natitirang hindi pa nakakalasap ng tinatawag nilang sarap ng buhay. Ngunit hindi siya basta-basta papayag na mangyari iyon kung kani-kanino lang. Kung sakali man, gusto niyang maranasan ito sa piling ng isang tulad ni Alfonso, isang lalaking gwapo, mabango, at may tindig na nagiiwan ng bakas sa puso ng bawat nakakakita. Kung magpapatalo na rin lang ako sa tukso, bulong niya sa sarili, dapat doon na sa karapat-dapat. Pero bakit nga ba takot siyang pumasok sa commitment? Dahil ba inuuna niya ang pamilya? Oo, siya ang breadwinner. Isang ate na nakalimutan na ang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng mga mahal niya sa buhay. Magjowa ka na kasi. Kahit gustong-gusto mo, palaging papasok sa isip mo ang takot, ani Luz Viminda habang umiiling. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong oras. Gusto mo naman si boss Patusok ka na, pikitin mo. Gaga ka ba? Sagot ni Marikit, sabay tigil sa sinasabi niya nang makita ang nakakalokong tingin ni Luz Viminda. Pinagnanasaan ko siya, oo, pero wala naman akong balak. Sabi na nga ba, sigaw ni Luz Viminda habang tumatawa. Well, hindi kita masisisi. May friend din ako na may boyfriend na halos matuno sa kilig. Kung si boss pa kaya, makalaglag pa nga na. Hanggang doon lang naman yun, sagot ni Marikit, pilit na nilalabanan ang sariling damdamin. Hinahabol ako ng tukso, Luz Viminda, pero hindi pa ako nahihibang, no. Mahal ko ang trabaho ko. Di sakyan mo, go girl. Tawa ni Luz Viminda ang umalingaw-ngaw sa paligid, ngunit natigilan sila nang makita si Rosalinda na kanina pa nagpapapansin kay Alfonso. Kulang na lang, ilabas nito ang lahat ng kanyang alindog. Tignan mo yan, uhaw na uhaw sa atensyon ni boss. Ganyan ka rin dapat. Akitan labanan, Marikit, biro ni Luz Viminda. Baliw, sagot ni Marikit habang umiiling. Back to work na, utos niya kay Luz Viminda, pilit na itinatago ang kilig na bumabalot sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, napansin ni Marikit na napasobra ang inom ni Alfonso. Halos hindi na ito makatayo. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Rosalinda, ngunit bago pa ito makalapit, sumingit si Luz Viminda. Manager Marikit, pakialalayan si boss sa room, sabi ni Luz Viminda sabay kindat kay Marikit. Sinaman niya ito ng tingin. Gaga talaga, bulong niya sa sarili. Rosalinda, ako na ang bahala. Back to work na. Maraming guest ngayong araw. May kukuha rin sa 2 VIP rooms. Pakicheck kung nalinis na ba ang isa. At si Mr. Calderon, walang iistorbo, bilin niya bago ay nalalayan si Alfonso. Ihahatid ko na po kayo, Mr. Calderon, sabi niya nang may formalidad, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Habang naglalakad sila papunta sa kwarto, pilit niyang pinipigilan ang sarili. Gaga talaga ang kaibigan kong si Luz Viminda, bulong niya. Ito na naman ang tukso. Nakadikit na naman sa akin. Pagdating nila sa kwarto, marahan niyang inakay si Alfonso papasok. Sir, nandito na po kayo sa room. Maaari na po kayong magpahinga. Nauutal si Marikit nang biglang tumitig si Alfonso sa kanya. Ang mga mata nito'y tila sumasalamin ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Marikit, ikaw ang manager sa hotel na ito, tanong nito, may bahid ng ngiti sa labi. Yes po, Mr. Calderon, sagot niya,
Pilit na iniwasan ang titig nito. Drop the formality. Wala namang ibang tao. Tayo lang naman ang nandito, sabi nito habang bumaba ang tingin sa kanya. You know what? Matagal na rin simula nang may mag-alaw ako. At gusto ko, ayon sa gusto nila. Nanlaki ang mata ni Marikit. Hindi niya alam ang isasagot. Boba, bulong niya sa sarili dahil sa pagkadulas ng kanyang bibig. Pasensya na po, Mr. Calderon. Bahagya itong tumawa. Lahat sila, gusto ko matikman. Bakit ikaw, nagdadalawang isip ka? May trabaho pa po. Natigilan siya nang tumayo si Alfonso. Mukhang nawala ang kalasinggan nito. Aalis ka na, tanong nito. Ang boses ay puno ng hinanakit. Gustong kantahin ni Marikit ang kanta ng Aegis na, Tukso. Kaharap niya na ang tukso, at mukhang ito na rin ang huling araw ng kanyang pagiging inosente. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng maayos, hinaltak siya ni Alfonso at isinandal sa pader. Ang init ng kanyang hininga ay ramdam niya sa kanyang mukha. Say it if you want it, bulong nito, ang boses ay puno ng pang-akit. Mali po itong, bulong ni Marikit, halos hindi makatingin ng diretso kay Alfonso. No you like it, sabi ni Alfonso, ang boses nito'y mababa, puno ng tiwala sa sarili habang ang mga mata niya'y malalim na nakatuon kay Marikit. Sinisigurado kong magugustuhan mo, dagdag pa nito, ang bawat salita'y tila musika na nagpapainit sa kanyang pandinig. Ang mga mata ni Alfonso ay tila may kakaibang ningning, sinamahan pa ng isang mapang-akit na ngiti. Gustong-gusto ko talaga ang nagpapakipot muna, ani nito, sabay bigkas sa pangalan ni Marikit na parang isang malambing na awit. Nato-turn on ako lalo sa ginagawa mo, Marikit. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marikit ang tila pagguho ng pader ng kanyang pagpipigil. Ang kanyang kaba ay napalitan ng kakaibang kasabikan na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat titig ni Alfonso, tila ba hinuhubaran siya ng lalaki gamit lamang ang kanyang mga mata. Nang sumunod na sandali, naramdaman niya ang mainit na labi nito sa kanya, isang halik na puno ng pagnanasa. Nalalasahan pa niya ang alak mula sa hininga nito, isang halik na nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanilang matinding sandali, biglang tumigil si Alfonso. Nag-iwan ito ng pagkabitin kay Marikit, na halos hindi makahinga sa tindi ng emosyon. Do you want me to? Tanong ni Alfonso, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil si Marikit na mismo ang kusang humalik sa kanya. Ang kanyang takot at kaba ay napalitan ng isang matinding pagnanasa na hindi na kayang pigilan. 6:00 na, naisip ni Marikit habang pilit na nilalabanan ang kanyang konsensya. Alam niyang paparating na ang mga guest, ngunit heto siya, nakikipagtalo sa sarili. Nang idapa siya ni Alfonso sa kama, napapikit siya, umaasa at natatakot sa parehong sandali. Stay still, utos ni Alfonso, ang boses nito'y puno ng awtoridad ngunit may halong lamang. Dahan-dahan nitong inalis ang mga sagabal sa katawan ni Marikit. Open your eyes, Marikit, dagdag pa nito, at nang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang bagay na iyon kay Alfonso na tila isang halimaw sa laki. Kung I'd describe niya ito, maihahambing niya sa 2 lata ng sardines na magkadikit. Kaya ko ba ito? Tanong niya sa sarili, halos gusto na niyang sumuko at bumalik na lamang sa tiyan ng kanyang ina. Touch it, utos ni Alfonso, ngunit ang takot niya ay masyadong malalim. Hindi siya pinilit ng lalaki, ngunit nang magsimula na si Alfonso, naluha siya sa kirot na naramdaman. You're still a virgin, may halong gulat at pagkamangha sa boses ni Alfonso. Ipasok mo na, kaya ituloy mo na. Sana maging memorable ito. Ito ang una ko, sagot ni Marikit, pilit na nilalabanan ng sakit at kaba. Do your best, dagdag pa niya, kahit natiis ganda ang kanyang nararamdaman. Sa isip niya, kalandian ko ito. Kaya kailangan kong magtiis. Pagkatapos ng lahat, hindi na nagtagal si Marikit sa kwarto ni Alfonso. Tumakas siya, kahit na masakit ang buong katawan niya. 1 oras lang ang itinagal niya roon, at nang iniwan niya si Alfonso, tulog na ito. Sa kamay may bahid ng kaunting dugo, ngunit alam niyang hindi ito ipagsasabi ng lalaki, lalo na't ito naman ang nagsimula ng lahat. Sana lang kalimutan niya at huwag nang banggitin pa sa akin, mahinang sambit ni Marikit habang iniwasan ang tingin ng kausap. Ayokong maging awkward dahil lang sa nangyari. Hindi naman ako madaldal, at lalong wala akong balak maghabol, no. Ngunit hindi na napigilan ni Luz Viminda ang sarili.
Siniko niya si Marikit, may ngiti sa kanyang mga labi. Pero, friend, may tanong ako, aniya, puno ng kilig. Ano na naman, tanong ni Marikit, nagkukunwaring iritado. Malaki ba? Kinaya mo ba ang itsura ni boss? Palagay ko, may halimaw na itinatago ang isang yun, biro ni Luz Viminda, sabay tawa. Napairap si Marikit ngunit hindi maikubli ang pamumula ng kanyang pisngi. Secret, private na yun, kaya huwag ka nang mag-imbestiga, sagot niya, pilit na pinipigilan ang sarili na matawa. Ngunit hindi pa rin tumigil si Luz Viminda. Uminom ka pala ng alaksan, ha? Alam kong masakit ang katawan mo, dagdag nito, may halong pang-aasar. Napabuntong hininga na lang si Marikit, pilit na binalewala ang nararamdaman at bumalik sa trabaho. Sa kabila ng sakit na iniinda ng kanyang katawan, pilit niyang pinanindigan ang pagiging propesyonal. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi na siya tulad ng dati, may nagbago na. Pagdating ng alas 10, out na si Marikit sa trabaho. Bandang alas 11, nakauwi na siya sa kanilang bahay. Inabutan niya ang kanyang ina na nag-iinit ng kanin at nagluluto ng ulam para sa kanya. Habang pinagmamasdan ng ina, naramdaman ni Marikit ang kirot ng konsensya. Patawad, ma, bulong niya sa sarili. Alam kong mali, pero nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Samantala, kinaumagahan, nagising si Alfonso sa liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Bumaling siya sa kama at napansin ang bahid ng dugo sa puting sapin nito. Napakagatlabi siya at napailing. She's still a virgin, bulong niya sa sarili, tila ba may halong guilt at pagmamalaki. Tumayo siya at tumungo sa banyo upang mag-shower. Habang bumubuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan, nagmuni-muni siya. Matapos magayos, kaagad niyang tinawagan ng assistant niyang si Kiko. Kiko, ay padilit mo ang CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Marikit sa VIP room kagabi. Utos niya, malamig ang boses. Ayaw niyang kumalat ang anumang chismis na maaaring makasira sa reputasyon nilang dalawa. Wala naman sa kanya ang nangyari, naisip ni Alfonso. Mukhang gusto rin niya, ngunit kahit ito ang nasa isip niya, hindi pa rin siya mapakali. Pagkatapos ng tawag, iniutos rin niya kay Kiko na ipalinis ang kwarto at tiyaking walang makakapansin sa bahid ng dugo sa kama. Bayaran mo ang staff kung kinakailangan, dagdag pa niya. Pagdating ng tanghali, dumiretso si Alfonso sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang kuya na si Ismael. Nang makita niya ang puntod nito, biglang bumalik ang sakit ng pagkawala. Naupo siya sa tabi ng puntod, inilapag ang bulaklak, at inalis ang sunglasses. It's me, bro, sabi niya, ang boses niya ay puno ng lungkot. Sorry, late ako. Nalasing kasi ako kagabi. Alam kong ayaw mo ng ganun, pero ano bang magagawa ko? Nakakatulog lang ako ng mahimbing kapag nakakainom ako. Patuloy niya habang nakatingin sa pangalan ng kanyang kuya na nakaukit sa lapida. Wala ka nang aasahang pamangkin sa akin, ha? Hanggang tikim lang muna ako. Tumayo siya matapos ang ilang minuto, ngunit bago pa siya makalayo, biglang dumilim ang kanyang paningin. Bumagsak siya sa lupa, walang malay. Nagising si Alfonso sa ospital, naririnig ang usapan ng doktor at nurse. Kailangan niyang magpahinga. Bumagsak ang katawan niya dahil sa labis na pag-inom, wika ng doktor bago umalis. Boss, gising ka na, masayang sabi ni Kiko, ngunit halata ang pag-aalala sa boses nito. Natawagan ko na ang magulang mo, boss. Labis silang nag-aalala. Napabuntong hininga si Alfonso. Kiko, hindi mo na sana pinaalam. Hindi ko na gustong mag-alala pa sila. Boss, hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Kaya naman, sa takot kung baka lumala pa ang sitwasyon mo, tinawagan ko sila, paliwanag ni Kiko habang nakatungo, tila ba humihingi ng tawad. Sa kabila ng kanyang kaba, nakikita sa mga mata niya ang sinseridad ng pag-aalala. Napabuntong hininga si Alfonso at tumingin ng diretso kay Kiko. E ano namang sabi nila, tanong niya, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Hindi daw sila makakauwi, sagot ni Kiko, bahagyang nauutal. Pero nais nilang ipaalam sa'yo na may ipinadala silang tao upang magbantay sa'yo. Kailangan mo daw magpahinga at makabawi ng lakas, boss. Pagkakatiwalaan daw yun dahil isa daw ito sa mga staff mo sa hotel. Napakunot ang noo ni Alfonso, halatang naiinis. Bakit pa kailangan nilang gawin yun? I'm fine, Kiko. Tell them I'm fine, madiin niyang sagot, ngunit may bahid ng pagod sa kanyang tinig.
Too late, sir. Maingat na tugon ni Kiko. Papunta na dito yung magbabantay. Sasama pa siya sa'yo sa bahay mo, boss. Napahawak si Alfonso sa kanyang ulo, tila ba sinusubukan pigilan ang sumisidhing inis. Hindi niya gusto ang ideya ng pagiging bantay sarado, lalo na't pakiramdam niya'y kaya naman niyang alagaan ang sarili. Samantala, sa hotel, napansin ni Marikit ang malamig na pakikitungo ni Rosalinda sa kanya. Hindi siya manhid, ramdam niya ang tensyon sa tuwing nagkakasalubong sila. Ngunit dahil mas mataas ang posisyon niya, hindi magawang bastyusan siya ng babae. Sa halip, dumiretso siya sa bar upang magpahinga, ngunit laking gulat niya nang mapansin na wala roon si Alfonso. Napahinga siya ng maluwag, mukhang nagpapahinga sa pag-iinom si boss ngayong araw, bulong niya sa sarili. Nandito ka na pala, biglang bati ni Luz Viminda habang palapit. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit halata ang excitement sa kanyang boses. Alam mo na ba ang balita? Balitang ano, Luz Viminda? Ang aga mong makipagtsismisan, sagot ni Marikit, nagkukunwaring iritado. Gaga, narinig ko lang naman to sa mga staff natin, bungad ni Luz Viminda, sabay himas sa kanyang buhok. Sabi ko na sa'yo, darating sa point na magkakasakit si Mr. Calderon. Ayan, naging tama ang hula ko. Nagulat si Marikit. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya, halatang kinakabahan. Nasa hospital siya ngayon, sagot ni Luz Viminda, may halong pag-aalala sa kanyang tono. Binabantayan siya ng assistant niyang si Kiko. Sabi ko naman sa'yo patuloy ni Luz Viminda. Mabuti nga naitakbo agad sa hospital. Nakita daw kasi siya sa sementeryo, sa puntod ng kuya niyang si Ismael. Napakunot ang noo ni Marikit, litong-lito. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa personal na buhay ni Alfonso. May namatay pala siyang kapatid, tanong niya sa sarili, tila ba hindi makapaniwala. Takang-taka ka ano? Kami din naman, ngayon lang namin nalaman, sagot ni Luz Viminda. Kaya pala siya nakatambay dito sa bar dati, nagpapakalunod sa alak dahil nagluluksa pa rin siya. Kamusta naman daw siya ngayon? Tanong ni Marikit, halatang concerned. Concerned ka? Natusok ka lang, girl. Hindi ka jowa, natatawang sagot ni Luz Viminda. Sinaman siya ng tingin ni Marikit. Boss natin siya kaya dapat tayong mag-alala, sagot ni Marikit, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Si Kiko lang daw ang source ko, dagdag ni Luz Viminda, sabay kindat. Alam mo naman, friend ko siya. Kaya laging updated ako. Napailing si Marikit, ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagring ang kanyang cellphone. Sandali lang, sabi niya, sabay lingon kay Luz Viminda. Kausapin ko lang si Ginang Makisig. Good day po, Ginang Makisig, bati ni Marikit nang sagutin ang tawag. Formal ang tono niya, tulad ng nararapat bilang manager ng Calderon Hotel. Thanks for answering my call, Marikit, sagot ng Ginang. Ang boses nito'y puno ng awtoridad ngunit may halong lamang. Nabalitaan mo naman siguro ang nangyari kay Alfonso. Yes, Ginang Makisig. We're all very sad for the news. Hangad namin ang mabilis na paggaling ni Mr. Calderon, sagot ni Marikit, pilit na pinapanatili ang professional na tono. Natawa ang Ginang. Napaka-formal mo naman, Iya. Drop the formality. Ako lang naman ito. Masaya ako sa pinapakita mong kasipagan at pagmamalasakit sa hotel. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. Napangiti si Marikit. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan ninyo sa akin, ma'am, sagot niya. Tinanggap niyo po ako sa hotel at binigyan ng maraming oportunidad. Anyway, Iya, may pabor sana ako, sabi ni Ginang Makisig. Anything po, ma'am, sagot ni Marikit, kahit may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Nais kong bantayan mo si Alfonso habang nagpapagaling siya, sabi ng Ginang. Ayoko nang mawalan pa ng anak. Sana, Iya, mapagbigyan mo ako. Nagdalawang isip si Marikit, ngunit sa huli pumayag din siya. Yes po, ma'am, sagot niya, kahit alam niyang magiging mahirap ito. Sa ospital, tahimik na nakaupo si Marikit sa tabi ni Alfonso. Inoobserbahan ka pa, sabi niya, pilit na iniiwas ang tingin sa kanya. Bukas malalaman kung maaari ka nang mag-recover sa bahay. Siguro naman tanda mo pa ang nangyari kagabi, biglang sabi ni Alfonso, ang boses nito'y mababa ngunit puno ng tensyon. Kasi kahit lasing ako, alam ko ang nangyari. Ikaw ang nagsimula, Mr. Calderon, matapang na sagot ni Marikit, ngunit halata sa kanyang boses ang bahid ng emosyon.
Hindi kita inakit. Wala akong ginawa para sirain ka o habulin ka. Gusto ko lang magkapera para sa pamilya ko, pero wala akong balak na gamitin ka sa kahit ano. Ang totoo, nahihiya ako kay Ginang Makisig dahil pinatulan ko ang anak niyang lasing. Hindi ko naisip ng maayos ang ginawa ko, at nagpadalos-dalos ako. Napangisi si Alfonso, ngunit may halong sarkasmo ang kanyang tawa. Ngayon lang ako naka-encounter ng babae na pinagsisisihan ng pakikipagtalik sa akin, aniya, habang nakatingin kay Marikit na tila iniinspeksyon ang bawat reaksyon nito. Isikreto mo na lang. It's already done, Marikit. Wala na tayong magagawa pa. One night stand lang naman iyon. It's not a big deal for me. Siguro dahil virgin ka, pero mukhang satisfied ka naman dahil nakuha mo ang experience na gusto mo. At sa isang kalderon pa. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Hindi, sagot ni Marikit, ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. Wala akong dapat ipagpasalamat dahil kung may ado, dito, ako iyon. Ikaw ang una ko, at sapat na iyon para magmalaki ako. Ang tapang ng kanyang sagot ay tila naging isang hamon na lalong nagpatindi ng interes ni Alfonso. Napangisi muli si Alfonso, ngunit may halong paghanga. Well, pwede mo pa rin naman akong sabihan in case na nabitin ka sa ginawa natin, aniya, ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Mas lumalabas na abusado ka, Mr. Calderon. Napairap si Marikit, ngunit hindi niya maitago ang inis. Tingnan mo ang sarili mo. Sa lagay mo na yan, pantutusok pa rin ang nasa isipan mo. Kailangan mong makabawi ng lakas, Mr. Calderon, dahil marami kaming umaasa sa'yo. Pati pang tuition ng kapatid ko nakasalalay sa trabaho ko. Kaya sana ingatan mo ang sarili mo upang hindi mo mapabayaan ang hotel. Habang sinasabi niya ito, napatingin siya kay Alfonso, at sa kabila ng galit sa tono niya, bakas sa kanyang mata ang pag-aalala. Nagulat si Alfonso sa huling sinabi ni Marikit. Bakit ka nag-aalala sa akin? Tanong niya, ngunit sa ilalim ng kanyang tanong, tila may halong pag-usisa. Hindi sa'yo, sagot ni Marikit, ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Kundi sa mommy mo, natatakot siyang pati ikaw mawala sa kanila. Kaya sana ay consider mo rin ang damdamin nila. Hindi na kumibo si Alfonso, ngunit halata sa kanyang mukha na may iniisip siya. Sa kabilang banda, habang kausap ni Marikit ang kanyang ina sa video call, kitang-kita ang tensyon sa kanilang usapan. Ma, hindi po ako makakauwi ngayon, paliwanag niya. Nakiusap po ang ina ni Mr. Calderon na ako muna ang titingin sa anak nila. Bukas ho kapag nailabas na si Sir, baka makasagot ako. Mga ilang araw ho muna kasi ako sa kanila. Ganon ba? Sagot ng ina niya, halatang nag-aalala. Hindi ba parang sobra naman na pati sa bahay niya titira ka kahit pa ilang araw? Ayokong makampante. Lalaki ang amo mo, Marikit. Ma, mag-iingat po ako. Hindi niyo na po kailangang alalahanin, sagot ni Marikit, pilit na pinapakalma ang kanyang ina. At saka hindi ko po matatanggihan si Ginang Makisig dahil malaki po ang utang na loob ko sa kanilang mag-asawa. Tinanggap po nila ako sa hotel kahit wala akong experience, at naging mabuti po sila sa akin. Personal ko po silang nakilala nung sila pa ang namamahala sa Calderon Hotel. Oras naman po para kahit papaano makabawi ako. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Pinagsusumite ka ba niya? Mabait ang mag-asawa pero ang anak ba? Tanong nito, ngunit sa huli bumigay rin. Kumain ka na ba? Alam mong magagalit ang ama mo kapag pinabayaan mo ang sarili mo. Bahagyang natawa si Marikit. Hindi naman na po ako mapapag-alitan ni Papa dahil mahimbing na po ang tulog niya. Mag-iingat ka, anak, sagot ng kanyang ina. Kumain ka na at ayaw kung ikaw naman ang nalilipasan. Opo, Mama, I love you, sagot ni Marikit bago ibinaba ang tawag. Pagbalik niya sa kwarto ni Alfonso, nakita niya itong abala sa pagtitipa sa cellphone. Gusto mo bang ipaghiwalay? Tanong ni Marikit, sabay dampat ng mansanas mula sa plastik. Kapag may gusto ka, magsabi ka lang. Beer, gusto ko, puwera sa alak, sagot ni Alfonso, mabilis at may halong biro, na lalong ikinairita ni Marikit. Nilapag niya ang mansanas. Kumain ka na, subuan mo ako, sagot ni Alfonso, seryoso ang ekspresyon. Ang daming arte, bulong ni Marikit, ngunit wala siyang magawa. Ito na po, Mr. Calderon. Alfonso na lang. Mas better, sagot nito. Sige po, Alfonso po. Bakit?
Lolo na ba ako? Hindi nalalayo ang edad natin. Sige, Alfonso, sagot ni Marikit, halatang naiinis. Pwede bang humanga ka na? Sarkastikong tanong niya. Makiusap ka muna. Gusto ko lang ipaalala na hindi mo ako katulong at mas lalong hindi mahaba ang pasensya ko. Kapag nasagad mo yung limit ko, maaari akong makagawa o makapagsalita ng hindi maganda. Kaya sana makipag-cooperate ka, Alfonso, madiin ang pagkakabanggit niya sa pangalan nito. Napangiti si Alfonso, ngunit sa halip na magalit, tila ba lalo pang natuwa sa tapang ni Marikit. Boss, may booger daw, pigil ang tawa ni Kiko habang maingat na inilapag ang baniling pagkain sa mesa. Napatingin ito kay Marikit, ang ngiti niya'y puno ng kabiruan. Ayos ka lang ba, Marikit? Mukha kang pagod. Gusto mo bang magpahinga? Pwede ka namang matulog sa tabi ni boss. Maluwag naman ang kama niya. Ako sana ang tatabi kaso kawawa ka naman, kaya dito na lang ako sa upuan. Dukdak na lang ang gagawin ko. Bahagyang ngumiti si Marikit, ngunit halata ang pagod sa kanyang mga mata. Ayos lang ako. Sanay naman ako sa puyatan, sagot niya, na agad namang ikinila ni Alfonso. Napansin ni Kiko ang bahagyang ngiti sa labi ng kanyang boss, ngunit mabilis itong nawala. Pwede ka nang umuwi muna, Kiko. Then bukas, gusto kong maaga ka. Ayokong mabulok sa ospital. Pakiayos na rin ang bills at ilabas mo na ako, utos ni Alfonso, ang boses niya'y puno ng awtoridad. Sige, boss, sagot ni Kiko bago tumingin kay Marikit. Marikit, una na ako. Pasaway si boss pero mabait naman. Mukha lang laging galit, biro pa nito na sinabayan ng tawa. Ngunit hindi natawa si Alfonso. Sa halip, sinaman niya ng tingin si Kiko, na parang pinapahiwatig na tumahimik na ito. Napakamot na lang ng ulo si Kiko bago tuluyang lumabas ng kwarto, iniwan sina Alfonso at Marikit na magkasama. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang nurse at doktor para bisitahin si Alfonso. Napatingin siya sa orasan. 11:00 na pala, bulong niya sa sarili habang hiniga ang katawan sa kama. Napatingin siya kay Marikit, na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Tumabi ka na sa akin. Di ka naman na mahihiya dahil nakita ko na lahat yan, sabi niya, ang mga matay bahagyang nakangiti habang nakatuon kay Marikit. Ayos na ako dito, Alfonso, sagot ng dalaga, may bahid ng pagkailang sa kanyang boses. Sige, bahala ka. Choice mo yan. Hindi ko ugali ang mamilit ng tao. Matulog ka na, sagot ni Alfonso, na bahagyang tumagilid sa kanyang kama. Ngunit kahit nakapikit na si Marikit, hindi niya magawang makatulog. Ang pagod ay naroon, ngunit tila hindi siya mapalagay. 2 oras ang lumipas, at sa kabila ng kanyang pagsubok na makatulog, nanatili siyang gising. Maya-maya, napansin ni Alfonso ang kanyang kondisyon. Napangiti ito ng lihim nang makita si Marikit na halos mapasubsob sa antok, ang ulo'y bahagyang nakayuko at tila nawawalan na ng balanse. Dahan-daang lumapit si Alfonso at sinapo ang mukha ni Marikit. Kumuha siya ng tisyo at maingat na pinunasan ang laway nito na muntik nang tumulo. Sa kabila ng kanyang karaniwang matapang na anyo, bakas sa kanyang kilos ang pag-aalala. Alam niyang pagod si Marikit, hindi lamang sa trabaho kundi sa responsibilidad nito bilang breadwinner ng pamilya. Anong ginagawa mo? Nagulat si Marikit nang magising, ang mga matay bahagyang nanlalaki habang nakatitig kay Alfonso. Nakasapo pa rin ang kamay nito sa kanyang pisngi. Inaantok ka na. Baka masubsob ka. Humiga ka na dito. Walang mangyayari sa hiya-hiya mo. Sige na, ipahinga mo rin ang sarili mo, sabi ni Alfonso, ang boses niya'y puno ng lamang na bihirang marinig mula sa kanya. Parang bata namang tumango si Marikit. Marahil dahil sa sobrang antok kaya hindi na rin siya nag-inarte. Maingat siyang humiga sa gilid ng kama ni Alfonso, at sa wakas, nakatulog na rin siya. Kinaumagahan, nagising si Marikit. Sobrang antok na talaga siya kagabi kaya't bumigay na ang kanyang pride. Ngunit nang lumino ang kanyang paningin, agad niyang napansin na nakayakap si Alfonso sa kanya, at ang isang kamay nito'y nasa loob ng kanyang panloob. Nakita kaya sila ng mga nurse na ganito? Napabangon si Marikit, ang mukha'y namumula sa kahihiyan. Nagising naman si Alfonso, ang mga matay bahagyang nanlilisik sa inis. What? Tanong nito, ang boses niya'y mabigat. Kaya pala gusto mo akong katabi kasi gusto mong kalikutin ang katawan ko. Hindi magawang sumigaw ni Marikit, ngunit halata ang galit sa kanyang boses.
Ito ba ang epekto ng pakikipag-one night stand mo? Imbes na one night stand lang, gusto pang umabuso. Matapos ang kanilang sagutan, inasikaso na ni Marikit ang lahat ng papeles para sa paglabas ni Alfonso. Nakausap niya ang doktor, at napag-alamang maaaring ma-discharge si Alfonso ngayong araw. Sa bahay na lamang ito magpapatuloy ng pagpapagaling, ngunit bantay sarado ito ni Marikit upang masigurong hindi ito lalabag sa payo ng doktor. Boss, hindi ka na mabubulok dito, sabi ni Kiko habang nakipag-fist bump kay Alfonso. Uuwi ka na, boss. Uuwi, pero nakakulong pa rin kasama ang spy ni Mommy, sagot ni Alfonso, sabay irap kay Marikit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Habang nasa sasakyan, napapailing si Marikit habang iniisip ang sitwasyon. Isang linggo siyang mananatili sa bahay ni Alfonso bilang tagapagbantay nito, alinsunod sa utos ng ina nito. Hindi niya akalain na ang kanyang pangarap na karanasan ay matutupad sa mismong boss niya. Ngunit ngayon na nangyari na iyon, tila ba nagsisisi siya dahil hindi na siya makaiwas kay Alfonso. Uuwi na muna ako, paalam niya nang makarating sila sa bahay ni Alfonso. Babalik na lang ako, kahit hindi na. Huwag kang mag-alala. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ako. Babantayan kita kaya huwag ka sanang masyadong pasaway, sagot ni Marikit, ang boses niya ay puno ng determinasyon. So ako, naging masama sa'yo. Is that what you're trying to say? Tumitig si Alfonso sa kanya, ang mga matay puno ng tanong. Hindi. Ayos lang naman ang ugali mo. Hindi ko lang gusto ang makasama ka. Tukso ka sa akin. Malanding lalaki ka kasi, diretsahang sagot niya, na ikinatawa ni Alfonso. Natutukso ka sa katawan ko. Well, hindi kita masisisi, Marikit. Napakagandang lalaki ko naman, sagot ni Alfonso, ngunit hindi na ito nakapagpatuloy dahil tinalikuran na siya ni Marikit at lumabas na. Wala siyang tiyagang makinig sa kayabangan ni Alfonso. Hindi naman porket naakit siya sa katawan nito, gusto niya na ang binata. May pagkakaiba ang dalawang yun. Ma, nandito na po ako, bungad ni Marikit nang makapasok sa kanilang bahay. Nandyan ka na pala. Kamusta ang boss mo? Akala ko'y mamaya ka pa makakauwi para bang balisa ang kanyang ina. Napakunot ang noo niya. Bakit parang balisa ka, mama? May problema ho ba? Kung may babayaran, sabihin mo na, mama. May extra income naman ako kay Ginang Makisig. Wala, anak. Hindi. Wala pa naman tayong babayaran. Huwag mo na lamang akong pansinin. Si Bunso pala, may sinasabi siyang project Napatingin si Marikit sa kapatid niya, nakalalabas lamang kaya siya'y natigilan. Bunso, nandyan ka pala. Ito ang para sa project. Humiram lang ako sa Ate Luz Viminda mo. Good luck sa project mo, sabi ni Marikit, punong-puno siya ng pag-asa na makakapagtapos ang kapatid niya. Ate, hindi na kailangan. Bakit naman? Ma, sabihin na natin kay ate, lumuluhan na ang kapatid niya. Napasulyap siya sa kanyang ina, na lumuluhan na rin. Parang mga timang. Ano bang problema? Kinakabahan na rin si Marikit. Ate, sorry. Ate, buntis po ako. Humagulgol ang kanyang ina habang si Marikit, unti-unting nawala ang sigla. Ma, alam niyo po ba kung bakit ako nagkakandakuba sa trabaho? Para po yun sa kanya, sa inyo. Ayoko po kasing maging kawawa siya in the future. Akala ko okay ang usapan natin Choice ko naman to, ate. Ayoko magaya sa'yo na puro trabaho lang ang gusto mo. Kaya nga walang makakapagpasaya sa'yo kasi nalipasan ka na, sagot ng kapatid niya. Sa pananalita nito, mukhang proud pa. Napabuntong hininga si Marikit. Malandi rin ako pero inilulugar ko. Mula elementary, high school, at kolehiyo, pag-aaral ang inatupag ko. Sinunod ko si mama. Pinilit kong maging mabuting ehemplo para sa'yo. Nagtrabaho ako at lamandi ako ayon sa edad ko at sa kakayahan ko. Stable na ako sa trabaho ikaw, kolehiyo ka pa lang. Alam mo bang kahit kolehiyo na ako'y working student, hiyang-hiya ako sa magulang natin na mag-boyfriend kasi nasa poder nila ako. Iniisip ko na hanggat nasa poder ako nila mama at ni papa, pinapalamon nila tayo. Diniin ni Marikit ang pagsasalita niya. Karapatan nilang pagbawalan tayo at para rin naman sa'yo ang sinasabi ko Ngayon, lumalabas ako na ang masama rito. Anak, hindi naman yun ang ibig sabihin ng kapatid mo. Ma, huwag mong pinapalaki ang ulo niyan kaya ganyan katwiran
Nagrerebelde sa napakababaw na dahilan. Ayan, buntis ka na. Anong mangyayari? Hihinto ka. Magsasama na kami. Ate, huwag mo ngang itulad ang buhay mo sa malungkot mong buhay. Ang sabihin mo, walang magkagusto sa'yo kasi napakaarte mo at puro trabaho lang ang gusto mo. Inisip mo man lang ba na kaya ayokong pumasok sa commitment kasi ayoko kayong iwan? Ayokong may kaati kayo. Dahil kayo ang priority ko. Sana itatak mo yan sa kokote mo. Wala ka nang aasahan na tulong sa akin. Pinili mo yan kaya panindigan mo. Papasok na sana si Marikit sa silid niya nang magsalita pa ang kapatid niya. Kung makapagsalita ka naman, kala mo hindi ka lamandi. Kala mo ang taas-taas mo porke manager ka sa Calderon Hotel. Binalikan niya ang kapatid at sinampal ito. Magising ka sa mga kahibangan mo. Madiing wika niya bago dismayadong napailing. Kukuha lang po ako ng damit, mama. May trabaho pa ho ako. Lumuluhang nakasakay sa jeep si Marikit, bitbit ang nasa malitan niyang damit na pang isang linggo. Masamang-masama ang loob niya sa kanyang nalaman. Nagugutom na ako. Buti bumalik ka kaagad, bungad ni Alfonso na tinanguan niya. Wala siya sa mood makipagbardagulan at lalong wala siya sa mood makipag-usap. Problema niya, rinig pa niyang tanong nito kay Kiko. Naramdaman niyang sumunod si Alfonso. Bakit parang galing ka sa pag-iyak? Nakipag-break na ba jowa mo? Pipi ka na ba? Pangungulit pa ni Alfonso nang hindi siya sumagot. Please lang, huwag mo na ngayon, Mr. Calderon, sagot ni Marikit. Hindi na siya kinulit ni Alfonso. Habang nagluluto, hindi maiwasan ni Marikit na umiyak sa sobrang sama ng loob niya. Hindi siya makapaniwala na sinira ng kapatid niya ang pangarap nito para lang sa isang lalaki na wala naman itong kasiguraduhan. Boss, parang iba ang aura ni Marikit ngayon, puna ni Kiko. Oh, siniko siya ni Kiko. Parang malungkot na galit, pansin nga din ni Alfonso. Hindi man siya marunong samuri, pero sa ipinapakita ni Marikit, mukhang may pinagdaraanan ito kaya nga tinigilan niya na ang pag-uusap sa dalaga. Boss, hapon na nga at hindi pa kumakain yung isa. Hindi naman sumabay si Marikit sa kanila kanina, napabuntong hininga si Alfonso bago tumayo sa prenteng pagkakaupo niya. Dito ka na lang muna, bilin pa niya. Pinuntahan niya si Marikit sa labas. Kanina pa ito nasa labas at mukhang nagpapahangin lamang. Wala ka bang balak? Natigilan siya nang makita niya itong lumuluha. Bakit ba umiiyak ka? Mamaya, magang-maga ang mata mo, pasimpleng sabi niya bago tumabi sa upuan kung saan ito nakaupo. Wala to, Mr. Calderon, seryosong sagot ni Marikit bago pinahid ang luha. Sabi ng Alfonso na lang hindi tayo close and we're not even friends, pero may puso pa rin naman ako. Ano bang naging problema? I mean, care to tell me. Galing na rin ako sa punto ng buhay ko na suko na ako at hindi ko alam kung saan pa ba ako patungo. Nabuntis ang kapatid ko. Sino bang hindi mawawalan ng pag-asa? Nagkakandako ba na ako sa trabaho? Pati nga yung pagbabantay sa'yo, pinasok ko na kasi kailangan ko siyang suportahan. Graduating na siya, Alfonso, pero sabi niya choice niya yun at magsasama na sila nung lalaki na ni Anino, hindi ko nakita, pahayag ni Marikit. Pinakinggan lang ni Alfonso ang hinaing ni Marikit. Naging mabuti naman akong kapatid at ate. Bakit parang pakiramdam ko ako ang masama dito? Pwede naman siyang magpatuloy kahit nabuntis siya. Maraming nag-aaral o nagpapatuloy kahit nabuntis. Ang punto ko kasi dito, bakit ba hindi niya hinintay na makatapos siya? Hindi ba niya na-appreciate ang hirap ko? Pagak na tumawa si Marikit. Baka naman nabigla lang. Subukan mo pa ring mag-usap kayo ng maayos. Ito lamang ang maipapayo ni Alfonso dahil wala rin naman siyang magagawa para mawala ang kinikimkim niya. Bilang ate, talagang valid ang nararamdaman ito. Fix yourself. Utos niya bago tumalikod. Sumama ka sa akin. Saan? Daming tanong. Sige na, sumunod ka. Utos niya bago lumakad na patungo sa kotse. Sumunod naman si Marikit. Wala talaga siyang ibang alam kung paano mag-comfort. Pero ang isang naiisip niya ay ipasyal ito at ibili ng ice cream. Boss, aalis kayo, gulat si Kiko na humabol. Boss, sama, maiwan ka na, may bibilhin lamang ako, palusot pa niya bago pinaandar na ang kotse. Saan ba kasi tayo pupunta? Iniwan pa natin si Kiko sa hotel, sabi ni Marikit. Gustong matawa ni Alfonso sa sagot niya. Ganito ka bang mag-comfort? Tinutusok mo na parang kwek-kwek. I'm just kidding. Stay quiet.
Secret na lang muna sa ngayon, sagot na lamang niya bago nag-focus sa pagmamaneho. Hindi ka pa fully recovered, nag-drive ka na kaagad. Napahirap pa si Marikit sa kanya. Kapag may nangyari na naman sa'yo, baka sa hospital ka na tumira, sabi ni Marikit. Hindi na lamang niya sinagot si Marikit. Ilang minuto lang, nakarating na sila sa mini-stop. Bumili siya ng ice cream bago bumalik sa sasakyan. Ano? Ano ba sa tingin mo? Balik na tanong niya. Ice cream. Pero anong gagawin ko dito? Tanong ni Marikit. Inumin mo o kaya ilagay mo sa ano ko habang inaano mo, napangisi si Alfonso. Salamat sa motivation, Alfonso. Ngayon parang gusto ko na lang magpakamatay, naiiling na wika nito bago isinandal ang ulo sa upuan. We're gonna watch the sunsets, wika ni Alfonso bago pinaandar ang kotse. Sa kabila ng pang-aasar niya kay Alfonso, kahit paano may nagawa itong tama, lalo na ngayon dinala siya nito sa isang lugar na nakatenga lang at puro damo, pero hindi damong matatalas o mahahaba. Damo na maaari mong upuan habang nakatanaw sa lumulubog na araw. Magkasalo sila sa ice cream na binili ni Alfonso. May nagawa ka rin palang tama. Nakaka-relax nga ang ganito, sabi ni Marikit. At least na-relax ka ba? Pikturan mo nga ako dito. Tumayo siya at nagtungo banda sa unahan bago nag-post. Pang-profile lang sa Facebook. Fine. Tumayo si Alfonso at inilabas ang cellphone. Smile. Marikit. Utos nito. Tinignan niya ang litrato. Ayos na yan. I send mo na lamang sa messenger. Hindi mo man lang ba ako pipikturan? Tanong ni Alfonso. Hindi mo naman sinabi. Naiiling siyang kinuha ang cellphone ni Alfonso. Ayokong mag-isa. Samahan mo ako. May camera stand ako sa kotse. Kuhanin mo. Utos niya. Makapag-utos wagas. Napabuntong hininga si Alfonso ngunit sinunod pa rin ang sinabi ni Marikit. Nag-set up na siya kaya tumabi na si Marikit kay Alfonso. Asiwa pa nga siyang ngumiti habang si Alfonso ay seryoso lamang ang ekspresyon. Matapos ang pagtambay nila, inaya na niya itong bumalik sa bahay. Ginabi na nga sila dahil inabutan sila ng traffic. Boss, grabe naman, boss. Iniwan mo ako, sumbong ni Kiko. Ngunit dirdiretso lang si Alfonso at hindi ito pinansin. Kaya natawa na lamang si Marikit. Hindi man ipakita ni Alfonso sa kanya ang pagiging caring nito, napapansin naman niya iyon. Mukhang kulang talaga si Alfonso sa pakikipag-communicate. May tumatawag sa cellphone ni Marikit, at nang makita na ang ina ito ni Alfonso, agad niya itong sinagot. Kamusta na, Iya? Ma'am, maayos naman po si Sir Alfonso sa ngayon. Nakakabawi na po siya ng lakas at hindi na rin po siya umiinom. Mabuti naman kung ganoon. Pakisabi na pinakakamahal sa bahay dito'y uuwi kami. Makakarating po, ma'am, magalang na sagot niya. Nagpaalam na ito at ibinaba na ang tawag. Isang araw na hindi pumapasok si Marikit. Sa palagay niya ay nagtataka na si Luz Viminda, kaya naman naisipan niya itong tawagan. Agad naman itong sumagot, bakit absent ka kahapon, ha? Ito ang bungad ni Luz Viminda. Naka-FaceTime sila kaya kita siya nitong nagluluto. Nasaan si tita? Sa pagkakaalam ko siya ang chef. Wala ako sa bahay. Ikukwento ko sa'yo pero huwag kang madaldal sa iba, pwede. Oo naman, sagot ni Luz Viminda. Nandito ako sa bahay ni Alfonso. Ano? Ano ka mo? Inulit mo pa. Hindi na one night stand yan, girl. OMG, napakalaki mo naman. Girl, anong laki ka dyan? Napakiusapan lang ako. Gaga, pinagbabantaan ka. Huwag kang emi dyan. Napahirap siya sa kaibigan. Ganoon akala ko may ganap na naman eh. Well, wala pa naman. Pero alam mo naman si Mr. Calderon, may pagkamalandi. Mahilig sa tusok-tusok. Hininaan ni Marikit ang kanyang boses. So, may chance nga. Gaga, edi go na lang ng go. Wala namang masama ah. Nasa tamang edad ka, may stable job ka, wala kayong sabit. Malay mo ma-inlove naman siya. Sa'yo hindi namin gusto ang isa't isa sa paraang iniisip mo. Plain lang lahat, walang involved na feelings. Mabait din naman siya, Luz Viminda, so dagdag points sa kapugian. Baka ikaw ang mahulog. Umayos ka, Marikit, dapat siya ang mahuhulog sa'yo. Walang magaganap na ganoon, Luz Viminda, sagot niya. Ngunit napaisip nga rin si Marikit. Wala nga ba? Nababaitan lang naman talaga siya kay Alfonso, lalo na sa magulang nito. Kakain na, boss, sabi ni Kiko. Kakain na daw, sabi ni Marikit. Nakita naman niya ang pagsulpot ni Alfonso,
Para bang may itinatago pa ito kaya napataas ang kanyang kilay. Kiko, ano na naman bang kalokohan ang ginagawa ninyo ng amo mo? Tandaan mo na bawal siyang uminom. Susumbong kita kay Ginang Makisig kapag nalaman ko. Marikit, si boss naman ang makulit eh. Binilhan ko lang naman siya ng beer, biglang pag-amin ni Kiko na ikinangiti ni Alfonso. Habang si Marikit naman, masama ang tingin kay Alfonso. Nilapitan niya ito at inilahad ang kanyang kamay. Aminin na, kapag hindi mo ibinigay sa akin, itatawag ko yan sa magulang mo. Pagbigyan mo na ako, hindi naman ako maglalasing. Hindi na ako gaya nung una. CHX. Sabing amin eh, bibilang pa ba ako o kusang loob mong ibibigay? Sorry, boss. Naunahan ako ng kabae. Napasign si Kiko. Napakahigpit mo naman kahit ito lang naman eh, sabi ni Alfonso. Ako ang iinom kaya huwag mong alalahanin kung masasayang, sagot ni Marikit. Napabuntong hininga na lamang si Alfonso bago naupo. Kainis, bulong pa nito na hindi niya pinansin. Matapos kumain, nagligpit na muna si Marikit. Tumatawag pa rin pala siya sa kanyang ina para mag-update. May miss calls ito pero wala siyang balak na makipag-usap pa sa ngayon. Nakuha pa ni Marikit na mapatitig sa kisame. Kasalukuyan siyang nasa kanyang silid. Nais na sana niyang matulog, ngunit hindi niya madala ang antok. Iniisip kasi niya ang dalawa at baka malasing ang mga ito. Habang nagmumuni-muni, pumasok sa isipan ni Alfonso ang mainit na pinagsaluhan nila ni Marikit. Hindi pa rin ito nawawala sa kanyang isipan hanggang ngayon. Hinahanap-hanap niya ang ganoong pakiramdam. Nahihibang na yata ako, wala sa sariling sambit ni Alfonso. May naging karelasyon naman kasi siya, artista, modelo, at businesswoman. Ngunit si Marikit lang talaga ang tumatak sa kanyang isipan. Ang bawat paghaplos niya sa katawan nito at ang pag-ungol ng dalaga ay tila napakagandang musika sa kanyang pandinig. Siguro dahil siya ang nakona sa dalaga kaya hindi agad niya malimot ang gabing iyon. Isang oras din siyang nakatulog sa kwarto nang maisipan niyang tignan ang dalawa. Nakita niya ang lasing na si Marikit. Alam rin naman niya ang dahilan kung bakit pinili nitong magpakalasing, masama ang loob nito sa nabuntis nitong kapatid. Napabuntong hininga na lamang si Alfonso. Boss, lasing na si Marikit. Ihahatid ko na lamang siya sa magiging silid, hindi nakatapos si Kiko, dahil hahawakan pa lang nito si Marikit nang magbanta si Alfonso. Don't touch her. Ako na ang maghahatid sa kanya, seryosong sabi niya bago binuhat si Marikit. Sinabi na kasing huwag maglalasing, sambit na lamang ni Alfonso sa kanyang isipan habang karga si Marikit patungo sa silid nito. Inihiga niya ito sa kama bago mapatitig sa dalaga. Napansin kasi niya na lumuluha ito kahit na nakapikit na. Sa itsura nito, mukhang dinamdam talaga nito ang nangyari sa kapatid nito. Naiintindihan naman niya si Marikit, ngunit hindi naman maibabalik pa ng galit nito ang napiling desisyon ng kapatid. Stop crying, sambit niya bago pinahid ang luha. Babantayan kita. Don't worry, bulong pa niya bago hinimas ang buhok ng dalaga. Hindi niya mapigilan na hindi itrato ng maganda si Marikit. Ano nga bang dahilan? Dahil ba sa pag-care din nito sa kanya? Binabalik nga lang ba niya ang pagiging mabait nito sa kanya? Huwag mo akong iwan. Ayokong maiwang mag-isa. Nalulungkot akong mag-isa, bulong ni Marikit habang lumuluha. Papa, huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa inyo, nagsasalita ito habang tulog. Tinabihan muna niya ito at niyakap. I'm here, Marikit, hindi kita iiwan. Babantayan kita ngayong gabi. Matulog ka na't ipahinga ang puso mo. Tinutuyo ni Alfonso ang luha ng dalaga. Hindi na niya namalayan na inaantok na siya. Mahimbing na siyang nakatulog kayakap si Marikit, talaga namang komportableng-komportable. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Marikit. Nagmulat siya at napasulyap kay Alfonso na nakayakap sa kanya. Hindi agad siya nakapag-react, ngunit ayaw naman niyang magising ito. Kaya naman, dahan-dahan siyang umalis sa kama. Bumaba siya upang ipaghanda ito ng almusal. Ngunit bago gumawa ng kung ano-ano, nagugas muna siya ng mukha upang magmukha siyang fresh. Inabutan niyang nagkakape si Kiko. Pansin niyang hindi na rin naman ganoon kaaga ang gising niya, 8:00 na kaya talagang gising na si Kiko. Umiti ito sa kanya at bumati. Good morning, Marikit. Magandang umaga, Kiko. Mukhang sa ating dalawa ako lang ang nalasing, no? Sana lang wala akong ginawang kahihiyan, sabi ni Marikit. Wala kasi siyang maalala sa mga nangyari pagkatapos niyang uminom ng huling tagay.
Hindi niya alam kung paano siya napunta sa silid niya at nakatabi si Alfonso. Wala naman, marikit. Tahimik ka lang kagabi, at tulog na nga yata. Tinamaan ka agad. Kaya lang si boss, napaka-protective sa'yo kagabi, sagot ni Kiko. Lumapit ito kay Marikit. Sa atin na lang to, Pero kasi kagabi, ako sanang maghahatid sa'yo sa silid mo. Hindi pa naman ako lasing, pero hahawak pa lang kita, binyantaan na ako ni boss. Umamin ka nga, Marikit. Yung totoo lang, May relasyon ba kayo ni boss na hindi namin alam? Nag-ala investigador si Kiko sa tema nito. Relasyon? Wala. Wala kaming relasyon, sagot ni Marikit, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya kapanipaniwala. Magkaamo lang kami, gaya ninyo. Hindi ako papatulan ni Mr. Calderon, palusot pa niya, kahit pag gumising nga siya nakatabi at kayakap si Alfonso. Wey, baka naman mamaya malaman kung may something na kayo, panunukso pa ni Kiko. Alam mo, mabait ang boss ko, at bet ko kung ikaw ang magiging love of my life ni boss. Malabo ang sinasabi mo, tanggi pa rin ni Marikit bago nagsimulang magluto ng almusal. Sa tingin ni Marikit, maayos na si Alfonso kaya nagpa siya na siyang magpaalam. Pangalawang araw niya na sa bahay nito, at naayos na rin naman niyang pumasok. Balak niya nang itawag sa magulang ni Alfonso na maayos na ito, ngunit kailangan muna niyang magpaalam mismo sa binata. Feeling good, napahinto siya nang makita ang dalawang mag-amo na nag-uusap. Nasa pool area ang mga ito. Ano ba sa tingin mo, Kiko? Hindi naman ako baldado, sabi ni Alfonso, napapailing. Napangiti naman si Marikit, ibig sabihin, pwede na siyang magpaalam. Tumuloy na siya patungo sa dalawa, hawak ang tinimpla niyang juice. Si Marikit pala, sabi ni Kiko. Salamat, Marikit, sa juice, sagot ni Alfonso. Nakakaloko si Kiko sa kanya na para bang may ipinahihiwatig. Salamat, tipid na wika ni Alfonso. Pwede ba tayong mag-usap? Tumitig siya kay Alfonso bago tinaasan ito ng kilay. Tayo lang sanang dalawa, wika pa niya bago sumulyap kay Kiko na hindi agad makaintindi. Ay, bawal makinig. Ang dugo mo naman, boss. Checkan mo na lang later, boss. Palam pa ni Kiko. Napailing na lamang si Marikit bago muling sumeryoso ang ekspresyon. Tungkol sa trabaho ko sa hotel. Tingin ko ayos ka naman na kaya magpapalam na sana ako kasi kailangan ko na ring pumasok sa hotel. Aray, napadaing si Alfonso kaya bigla siyang kinabahan at sinuri ito. Anong masakit? Itatawag ko na sa doktor. Masakit dito, at dito, maraming itinuro ang binata. In short, I still need you. Di ko pa naman sinasabing pwede ka nang bumalik sa trabaho. And don't worry, continuous naman ang sahod mo dahil nandito ka sa akin. Hindi yun ang iniisip ko. Kanina lang okay ka na. Sabi mo pa nga kay Kiko hindi ka naman baldado, yamot na sabi ni Marikit. Ano bang recovery ang gusto mo? Hindi naman ako pwedeng manatili dito. Bakit naman hindi? Tinitigin siya sa mata ni Alfonso. Hindi ka muna babalik sa trabaho. Spy kita, di ba? Kaya dito ka lang. Ang sarap mo pa namang kayakap. Commendat pa ito bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga si Marikit. Kaya mo yan, Marikit. Carry lang. Tease lang. Huwag mo siyang isipin. Pangungumbinsi ni Marikit sa sarili bago nagtungo sa kanyang silid dahil nababoard na siya. Excited na siya na makabalik muli sa hotel. Ngunit sinabi niyang baka hindi pa siya makakabalik. Mas kinilig pa ito dahil mas matagal pa daw ang ipamamalas ni Alfonso. Matapos ang pakikipagtsikahan sa kaibigan, pumasok sa isipan niya ang kanyang ina. Sa tingin niya ay nalulungkot ito sa pag-iwas niya sa mga tawag nito. Wala na nga yata talaga siyang magagawa kaya naman nais niyang makipag-usap ng mahinahon. Solusyon na lamang ang problema ng kapatid niya at suportahan ito sa nais nitong maging. Bilang ate, siya naman lagi ang umiintindi. Yun ang kanyang tungkulin. Alfonso, aalis muna ako, biglaan niyang palem. Bat, saan ka pupunta? Hala, tatay ko yan. Sa mama ko, syempre. Makikipag-usap ako. Hindi ko sila kayang tiisin. Babalik ka, paninigurado ni Alfonso sa kanya. Syempre naman, napaka-owa mo naman. Daig mo pa ang tatay ko. Miss mo ba ako agad? Bakit kita mami-miss? Sino ka ba? Ganun, Hindi na pala ako, hindi na siya nakatapos dahil sa biglang sinabi ni Alfonso. Oo na, mami-miss kita. Hirapan siya nito at tinalikuran.
Habang patungo sa kanyang magulang, hindi mapigil ang ikika ni Marikit ang ganap kanina sa kaibigan niyang si Luz Viminda. So bakit niya yun sinabi kung wala naman siyang gusto sa'yo? Tanong ni Luz Viminda. Ewan ko, baka gusto kong paasahin. Ganun, hula ni Marikit. Sa tingin mo, totoo yung sinabi niya. Oy, umaasa yan. Malay mo naman totoo. Kung totoo ba, anong plano mo? Deadma pa rin ba o papatulan mo na? Hindi agad nakasagot si Marikit. Maraming tao sa boss at nahihiya siyang ay lakas ang kanyang boses. Mamaya na nga lang kita ichichika. Papunta ako kina mama. See you na lang. Mas magandang ikwento sa personal, wika niya bago nagpaalam. Ibinulsan niya ang kanyang cellphone. Ilang minuto lang naman ang biyahe pa uwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay nila, dinatnan niya ang kanyang ina at ang kapatid niya, pati ang nobyo nito'y inabutan niya. Huminga muna siya ng malalim bago humakbang palapit sa kanyang ina. Kamusta po? Kamusta na pagbubuntis mo? Wala akong prutas. Ayokong maging malnourished ang pamangkin ko. Sino pala ang lalaking yan? Siya ba ang ama? Opo, ate. Si Emilio po. Pakilala ng kapatid niya. Bumati ka kay ate. Magandang araw po, ate Marikit. Magandang araw din. Ano bang plano ninyong dalawa? Emilio, may trabaho ka na ba? Hinayaan lamang sila ng kanyang ina. Nakangiti ito't alam nitong hupa na ang kanyang galit. May trabaho po ako, ate Marikit. Ikaw, bilang niya sa nakababatang kapatid. Huwag kang huminto, ituloy mo. Sayang, graduating ka na. Tutulungan namin kayo ni mama, di ba, ma? Bilang siya sa ina niya na ngayon ay lumuluha. Oo naman, anak, hinaplos nito ang buhok niya. Salamat, anak, sa paggabay sa kapatid mo. Napakabuti mong ate at anak. Hindi nakakibo si Marikit. Ate, gusto kong mag-sorry sa mga nasabi ko. Hindi ko inisip ang damdamin mo. Binalewala ko ang mga payo mo. Sorry talaga, ate. Nasabihan pa kita at nainsulto. Luhaan ang kapatid niya. Naiintindihan ko pa rin. Pinipilit kong unawain. Gusto ko mag-aral ka pa rin. Nandito pa rin kami. Suportado ka namin. Nagkaayos na din sila. Masaya siyang uuwi nito. Masaya rin niyang ibabalita kay Kiko at Alfonso, maging kay Luz Viminda, na nagkakaunawaan na silang magpapamilya. Pauwi na siya. Inagon nga niya dahil nais niyang magluto ng ulam na paborito ni Alfonso. Nalaman lamang niyang paborito pala nito ang sinigang dahil kay Ginang makisig. Pagdating niya sa bahay, dinatnan niyang may bisita si Alfonso. Kiko, sana sinabihan mo ako para mas maaga pa ako. Hindi ko alam na may bisita si Alfonso. Biglaan nga mukhang mataray, sagot ni Kiko. Nandyan ka na pala. Napasulyap sa kanya si Alfonso. Akal, ko ka pa uuwi. Si Ligaya nga pala, one of my friends. Nakilala ko siya sa isang party na napuntahan ko 1 year ago. She's a good friend with benefits, dagdag pa ni Cindy bago natawa. Pero matagal naman na yun. Ngunit kung gusto pa ni Alfonso, ayos lang sa akin. Pasimpleng tumaas ang kilay ni Marikit. My name is Marikit, bantay ni Mr. Calderon for 1 week, pero manager talaga ako sa hotel nila. Niece, don't worry, nandito na ako. I'll take care of him, sagot ni Ligaya habang naupo pa ito sa hita ni Alfonso. Kaya naman iritang-irita na si Marikit. Ligaya, don't, sabi ni Alfonso. Magkaibigan lang tayo. Napairap si Marikit at tumalikod. Naiinis lang kasi siya. Hindi benta ang palusot ni Alfonso na kunwaring ayaw pa nito. Ilang oras nag-practice si Marikit para lamang makausap ang ina ni Alfonso ngayong desidido na siyang bumalik sa talagang trabaho niya. Kasama naman na si Alfonso si Ligaya kaya naman hindi na siya kailangan. Hello po, Ginang makisig, bungad niya bago ngumiti. Naka-FaceTime kasi sila. Yes, iya. May problema ba? Tanong ng ina ni Alfonso. Wala po, ma'am. May sasabihin lang po sana ako sa inyo. Go ahead, iya, ma'am. Sa tingin ko kasi maayos na po si Alfonso. May taong nag-volunteer na rin pong tumingin sa kanya. Papaalam na po sana ako na baka maaaring bumalik na ako sa hotel. Ingat na ingat si Marikit sa bawat salitang binibitiwan. Kung ayos naman na siya'y payag na ako, iya. Gusto ko lang na mabantayan mo ang mga ginagawa niya sa hotel o kung sinong mga nakakasama niya. Tuloy pa rin ang pinag-usapan natin. Opo, ma'am. Bibisitahin ko pa rin po si Alfonso kung sakaling hindi pa siya babalik sa hotel. Si Sid nga po pala ang kasama niya.
Kilala niyo po ba siya, ma'am? Hindi ko matandaan na may pinakilala siyang Ligaya, pero sa tingin ko isa sa mga kaibigan niya or nakafling. Tama po kayo, sagot ni Marikit na medyo nahihiya. Sa akin naman, kung sino ang mapusuan ng anak ko'y mamahalin ko na rin. Walang point kung manghihimasok pa ako. Manghihimasok lang naman ako kapag alam kong hindi makakabuti sa kanya, paliwanag pa nito na tinanguan ni Marikit. Napakabuti niyo po, ginang makisig. Kaya po palagi kayong pinagpapala. Hangad ko din pong magtino na si Alfonso. Sa palagay ko po moderate na rin ang pag-iinom niya dahil kahit paano napigilan ko po siya. Nalaman ko pong takot lang talaga siyang mag-isa. Nagdesisyon na rin kaming umuwi, ngunit nais naming sorpresahin si Alfonso. Tayo lang munang nakakaalam nito. Maaari ba? Salamat, sa pagmamalasakit sa anak ko. Hinihiling ko nga na sana magustuhan ka ni Alfonso dahil gusto ko ang pagiging hardworking mo at ang pagrespeto mo sa iyong pamilya. Keep up the good work, Nagulat man si Marikit, nagawa pa rin niyang makarecover. Ma'am, nagigilty na po ako kaya nais ko na rin pong umamin. May nangyari na po sa amin ni Alfonso. One night stand lang naman po at wala akong balak na maghabol. Nais ko lang pong sabihin dahil ayoko pong magamit ito ng kahit na sino bilang paninira sa akin. Wala po akong masamang hangarin, ma'am. Hindi ko po siya peperahan. Kinalimutan ko na po ang pangyayaring yun at sa trabaho na po ako nakafocus. Ngunit imbes na magalit, ay napangiti ito. Nasa tamang edad na kayo. Alam na ninyo ang tama at mali at hindi namin hawak ang inyong isipan. Ang sa akin lang, wala sanang sosobra. Wala kayong maapakang tao at sana pag-usapan ninyo ng maayos kung ano ba talaga ang purpose bakit ninyo yun piniling gawin. Ma'am, kasalanan ko din po. Ginamit ko po kasi si Alfonso upang magkaroon ako ng experience, at siya naman po'y upang makaraos ng gabing yun. I'm really sad, Sorry to hear that. Hindi ko inaasahan na ganoon pa rin ang tingin ni Alfonso sa mga babae. Sana lang mabigyan siyang dala. Sana makahanap siya ng katapat niya. Matapos ang pag-uusap nila ay nag-ayos na si Marikit. Bukas na bukas, uuwi na siya sa kanila upang makabalik na muli sa trabaho. Hindi niya na kailangan pang magpaalam dahil busy naman na ito kay Ligaya at siyang bibit-bitin ang lihim tungkol sa nangyari sa kanila ng anak nito. Isang linggo matapos niyang tuluyang bumalik sa trabaho, hindi niya na nakitang tumambay si Alfonso sa bar ng hotel. Malamang si Ligaya na ang palagi nitong kasama. Wala nga din siyang ma-update sa ina nito kaya sobrang nahihiya siya. Maging si Kiko hindi niya mahagilap, at wala din makuhang source si Luz Viminda upang malaman sana kung saan palagi nagtutungo si Alfonso. Na pinapasakay lang talaga siya ni Alfonso sa mga banat nito kasi gusto lang nito na may napaparausan. Mabuti na lang at walang nangyari pa ulit sa kanila dahil hindi niya na matatawag na one night stand ang nangyari kapag muli siyang bumukaka para sa binata. Tulala ka yata. Siniko siya ni Luz Viminda kaya bumalik ang kanyang diwa. May iniisip lang ako. Si boss ba mismo? No iniwan mo kasing walang problem Mukhang wala na rin tuloy balak magpakita sa'yo kasi nga alam niyang spy ka ng mommy niya. Sa tingin ko nga. Pero kailangan kong may ma-report. Susubukan kong abangan ulit siya mamaya, sa huling pagkakataon bago ko mag-give up at sabihin kay Ginang Makisig na wala talaga akong balita sa kanya. Well, good luck, girl. Mukhang nagtampo ng sobra. Iwan mo ba naman ng walang problem? Sinong hindi magagalit? Tumaas ang kilay ni Marikit. At bakit siya magagalit? Busy naman siya sa ligaya niya. Wala kaming relasyon para magpaalam ako sa kanya. At wala kayong relasyon para pagselosan mo si Ligaya, sagot ni Luz Viminda. Sinong nagseselos? Ako. Never. And why would I? Depensa ni Marikit. Wala akong dapat patunayan. Wala akong dapat pagselosan. Walang kami, and it's just a one-night stand. Kapag talaga nagseselos ng palihim, nakakapag-English no. Ngayon mo mararanasan ng halos mamatay ka sa pagseselos. Huwag ninyong niloloko ang mga sarili ninyo. By the end of the day, malalaman na lang namin na kayo na pala, mahina lamang ang boses ni Luz Viminda dahil nga baka marinig sila ng mga katrabaho nila, lalo na ni Rosalinda na patay kay Alfonso. Kalokohan ang iniisip mo, depensa pa rin ni Marikit bago napairap. Matapos ang out niya, palihim siyang nagtungo sa bahay ni Alfonso. Sa labas lamang siya, sa tingin nga niya'y walang tao, ngunit umaasa siyang uuwi si Alfonso kasama si Kiko.
Kaya naman matyaga siyang naghihintay sa labas ng bahay, sa madilim na banda. Kamantat pang ang matapan ang kinakain niyang burger dahil sa biglang paghinto ng kotse sa labas ng gate. Napalundag siya palayo sana ngunit mukhang huli na dahil nakita na siya. Mariin siyang napapikit bago pinili na lamang na ayusin ang sarili niya at magpatay mali siya. "What are you doing here?" Malamig ang boses ni Alfonso, pero naman siya kalayuan kaya rinig niya ang tanong nito. Humarap siya at nakita niya kung gaano kaseryoso ang ekspresyon nito tulad noong una niya itong nasal ayan. "Sino bang kausap?" Natigilan si Ligaya. "Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito?" "Kinakamusta ko lang si Alfonso, Mr. Calderon." Pagtatama ni Alfonso sa kanya. "Nakalimutan mo bang ako ang boss mo o masyado ka lang naging komportable? Yan ang hirap pag masyado kang mabait. Kaya lagi kong sinasabi sa'yo na maging strict ka lang when it comes to business," sabat pa ni Cindy. "Pasensya na, nautusan lang ako ni Ginang Makisig na alamin ang kalagayan mo." "Magkano ba, ha?" Kunot ang noo ni Marikit. Galit ba si Alfonso? Sobrang sama ba ng ginawa niyang pag-alis upang bumalik sa trabaho niya? "Talaga, magkano ang binabayad ni Mommy para manahimik ka na?" Nakakainsulto. Pero anong magagawa niya? Totoo naman na binabayaran siya. "Titigil na lang ako. Pasensya na." Nilapitan siya ni Alfonso. "Sabi ko, kailangan kita, pero umalis ka. Ngayon magpapakita ka. Pwede bang humingi ng pabor?" Tumango si Marikit. "Tigilan mo na ang pagsubaybay sa akin." "Sige, pasensya na ulit, Mr. Calderon." Tinatigan ni Marikit ang loob niya. "Nagkamali ako. Akala ko totoo yung mga pinakita mo. Ngayon nalaman kong wala nga talagang pagbabago ang gaya mo. Makikiusap din sana ako, kalimutan mo na ang nangyari. Mistake lang yun, dala ng kapusukan ko. Kaya lang, hindi kasi ako faking tao. Lahat ng pinakita kong pag-care at pagiging understanding sa'yo, lahat yun totoo, Mr. Calderon." "At sino ka ba para konsensyahin si Alfonso? Manager ka lang sa hotel niya kaya lumugar ka," dinuro siya ni Ligaya. "Akala ko mabait ka, pero ikaw ang peke dito. Lumugar na ako, pero huwag na huwag mo akong duduraan. Ang nagpapakain sa akin ay dugo't pawis at maraming luha. Yan ang puhunan ko sa kung ano ako ngayon. Wait, sabihin mo, sip-sip ka sa mommy ni Alfonso kaya ka na-promote. Wala ka namang maipagmamalaki, graduate ka lang, pero wala kang honor, wala kang experience. At ang kapal ng mukha mo na gamitin si Alfonso para lang magkapera. Bulok na estilo na yan, Marikit." Tumawa pa ito ng nakakainsulto. "Alam kong sinadya mo kay Alfonso para mas umangat ka. Nakakadiri ka. Ikaw ang nakakadiri dito." Balik na bulyo niya kay Ligaya. "Tutal, nakikisawsaw ka, sige. Kung may nakakadiri dito, ikaw yun. Kasi pumapayag kang maging parausan ng gagawang to. Napakababa ko para makipagtalik at ibigay lang ang V-card ko, pero mas mababa ka. Tandaan mo yan, Ligaya," madiing wika ni Marikit bago tumalikod. Ngunit may nakalimutan pa siyang sabihin kay Alfonso. "Masaya ka na? Next time, huwag mo nang pinapaniwala ang isang tao sa mga pambabala mo." Muntik na akong bumigay. Mabuti na lang talaga nagtira ako para sa sarili ko. Dapat ang mga gaya mo, hindi na sinisilang sa mundo. Hindi to makakarating kay Ginang Makisig, napabuntong hininga si Marikit bago lumakad palayo. "Aalis ka na naman. Ganon na lang ulit, ang galing mo talagang mang-iwan," sigaw pa ni Alfonso. Ngunit hindi na siya lumingon. "Hindi mo man lang ba naisip na kaya ako nagkakaganito dahil sa ginawa mo?" dagdag pa ni Alfonso. "Bayan mo na nga siya," saway ni Ligaya. "Kaya wala talagang tatagal sa ugali mo," sigaw pa nito. "At wala ring tatagal sa ugali mo kasi sa'yo mismo hindi nagmumula ang pagbabago. Buwisit ka, ako pa ang gagawin mong dahilan." Tumakbo na si Marikit, at sa ngayon, pagtakbo ang naiisip niyang paraan. Kinabukasan, nang mag-usap sila ni Luz Viminda, nagtanong ito, "Kahapon lang nung pumunta ka sa bahay ni boss, pagpasok mo ngayon, iba na aura mo. May masama bang nangyari?" "Nakita ko siya, Luz Viminda. Nalaman kong ikinagalit pala niya na iniwan ko siyang walang palem. Magaling daw akong mang-iwan." Pagak na tumawa si Marikit. "Ano ba bang pinanghahawakan naming dalawa? Wala naman, di ba, Luz Viminda? One night stand lang naman yun. No big deal." "Yun ba talaga? Bakit nga ba kasi hindi ka man lang nagsabi sa kanya? Malamang, inasahan ka nung tao." "Marikit,
May damdamin rin naman si boss. Ano bang pinanghahawakan ko? Wala naman. Nandoon na si Ligaya, nakadikit sa kanya. Ang akala mo, Linta. Ano pang gagawin ko dun? Hindi ako sardines para magsumiksik. Alam ko ang posisyon ko, Luz Viminda. Alam ko ang limitasyon ko. Napabuntong hininga si Marikit. Sa'yo naramdaman ko. Pakiramdam ko wala na akong silbi dahil dumating na yung friend, daw niya kuno. Pero may nangyayari naman pala sa kanila. Bakit ko pa nga hawakan ang mga pambabala niya? Kailangan daw niya ako pero hindi ko naman yun nakita. Buti nga nakinig ako sa payo mo. Hindi ako nabitag ng babaerong yun. Solid nga experience sa kanya, pero pinasakit naman ulo ko. Bukod sa pinasakit na nga ang pechay ko, pati yata puso ko gustong war akin. Diretsahan ang bibig ni Marikit. Biglang nahilo si Marikit at natamba, nawalan ng malay. Agad namang napasigaw si Luz Viminda sa takot at taranta. Naitext nito si Alfonso na dinala na si Marikit sa ospital. Natanggap ni Alfonso ang text ni Luz Viminda at agad siyang nagmadali. Habang nasa ospital, sinabi ni Luz Viminda kay Alfonso, alam kong buwas kita, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na grabang stress ang ibinibigay mo sa kaibigan ko. Luhaan si Luz Viminda ang dat na niya ito. Kaya siguro nagkasakit siya dahil sa binibigay mong mixed signals. Maging lalaki ka naman at huwag mong pinapaasa ang kaibigan ko, Mr. Calderon. Tama na. Walang mangyayari kung magsisisihan. Sonny Kiko. I'm sorry. Alam kong kasalanan ko. Pinasama ko ang loob niya kagabi. Pasensya na. Napabuntong hininga na lamang si Alfonso. Ilang minuto pa, pumasok na si Alfonso sa silid ng doktor kung saan walang malay na nakahiga si Marikit. Si Alfonso, or boyfriend. Sorry, nabigla ba kayo? Si Miss Marikit kasi ay buntis. Yes, she's pregnant at 1 linggo na po base sa pagsusuri ko. Ngayon lang lumabas ang symptoms na buntis siya. So, sino po ang ama para mas makausap ko po tungkol sa kondisyon ni Miss Marikit? Napatingin si Luz Viminda kay Kiko at Alfonso. Nagising si Marikit na nasa ospital siya. Ang unang bumungad sa kanya ay ang kanyang magulang kasama ang kaibigan niyang si Luz Viminda. Akmang babangon sana siya ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Ipahinga mo na lang muna ang sarili mo, anak. Ma, nahimati lang naman ako. Siguro pagod lang po. Bakit ba labis kayong nag-aalala? Bunso. Sumulyap din siya sa kanyang kaibigan, si Luz Viminda. Ayos lang ako, anak. Makakasama sa bata, luhaan ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, wala kaming sasabihing masama. Naiintindihan ka namin, anak. Po, sinong bata? Nagsimulang kabahan si Marikit. Mama, talaga kung ano-anong sinasabi. Bukas lang makakabalik na ako sa trabaho. Huwag na kayong umiyak. Tita, ako na pong magpapaliwanag. Si Luz Viminda ang nagsalita bago tumabi sa kanya. Luhaan din ito at nakahawak sa kanyang kamay. Girl, buntis ka. Kaya ka nahilo kanina kasi 1 linggo na pala ang tiyan mo. May nabuong bata sa ginawa ninyo ni Alfonso. Hindi makapaniwala si Marikit. Paanong? Alam na ba niya yan? Huwag mong. Ngunit napatigil si Luz Viminda. Alam na ni Alfonso, no. Ayokong ipako sa kanya ang bata lalo na't wala naman kaming relasyon. May ligaya na siya. Wala ako sa buhay niya, Luz Viminda. Ayokong magsumiksik, luhaan si Marikit. Napasulyap siya sa kanyang ina at sa kapatid niya. Inaamin ko na kasalanan ko. Ano man ang sasabihin ninyo, maluwag kong tatanggapin, mama, bunso. Hiyang-hiya si Marikit. Sinabihan kita ng kung ano-ano pero ako din pala, Maria. Hindi ko po napigilan ang tukso. Nadala po ako sa kuryosidad. Anak, wala kang dapat ipaliwanag at wala kang dapat patunayan sa amin. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan ka namin. Kung gusto mong lumayo, lalayo tayo. Nandito lang kami. Oo nga, kung ayaw mo naman, pwede namang pigilan si Alfonso na makalapit sa'yo, segunda ni Luz Viminda. Hindi naman sa ayaw ko, ma. Mapait siyang ngumiti sa kanyang ina. Hindi ko po kasi maramdaman na may puwang ako sa buhay niya, Inaasahan ko po lahat ng sinabi niya pero nitong nakaraan, naging kabaliktaran po lahat yon. Kaya sa ngayon, ayokong bumigay kay Alfonso. Gusto kong patunayan niya na kaya niyang maging ama sa batang to. Baka sakaling magbago ang desisyon ko, paliwanag ni Marikit. Na-discharge na si Marikit.
Inuwi na siya ng kanyang magulang at si Luz Biminda na mismo ang nagpasa ng kanyang resignation letter. Hindi na siya nagpaabot pa kay Alfonso sa ospital. Kumain ka na, anak. Kahapon ka pa walang gana. Inilapag ng ina niya ang pagkaing iniluto nito. Ate, kain na. Alam mo, si baby ko napakalakas kumain. Laging gutom. Tsaka ate, huwag ka nang malungkot. Nung una, ganyan din ako sa'yo pero inisip ko ang baby ko. Hindi ka ba? May mga ayoko ngayon. Lahat kinakain ko na. Tutulungan ka naman namin ni mama. Ate, kung talagang gusto ka ni Kuya Alfonso, magpapakita siya at susuyuin ka. Tama ka sa ang ayaw niya. Bago kumain, kinagabihan, umamin siya kay Ginang Makisig na buntis nga siya. Laking tuwa at may pagkagulat din ngunit isinaalang-alang din ito ang kanyang desisyon. Nagpasalamat ito na hindi siya nagsinungaling sa kanila ngunit humiling din ito na bigyan ng pagkakataon si Alfonso. Sir, bakit ka nag-iimpake? Tanong ni Kiko. Hindi ka na muna papasok sa akin bilang driver. For now, hindi ko muna kailangan ng serbisyo mo. Seryosong sagot ni Alfonso habang nag-iimpake. Ho, ibig sabihin, sir, sa kanila ka natitira. Hindi makapaniwala si Kiko. Oo, may problema ba, Kiko? Ako ang ama ng anak niya. Hindi niya ako maaaring itaboy. Hindi ako papayag na umalis sila at iwan ako. Kaya sasama ako sa kanya. Di na nga siya nagpaabot sa akin sa ospital, eh. Pero alam ko naman ang bahay nila. Sir, wala naman po kayong relasyon. Pues, gagawin ko lahat para magkaroon. Kung kailangang lumuhod ako, gagawin ko. O kahit gumapang. Pigil ang tawa ni Kiko. Grabing gapang naman yan, sir. Ihatid mo na ako, Kiko. Tapos ay parada mo na lamang ang sasakyan dito. Maaari ka namang magpahinga muna. Nakalib ako sa hotel kaya kilamarikit lang talaga akong mananatili. Lumabas na si Alfonso sa bahay matapos magpaliwanag kay Kiko. Nakausap na rin niya ang kanyang magulang at pinapauwi na niya ang mga ito upang maayos na makipag-usap sa magulang ni Marikit, upang maipaliwanag nila na wala siyang planong tumakbo at wala rin siyang ibang karelasyon. Wala namang nangyari sa kanila ni Ligaya dahil dala lang ng selos at galit kaya niya hinayaan si Ligaya na damaykit-dikit sa kanya. Inaasahan kasi niyang magseselos si Marikit. Naihatid na siya ni Kiko sa bahay nila Marikit. Pinaalis niya na si Kiko bago siya kumatok. Magandang hapon. Ikaw ba si Kuya Alfonso? Ikaw yung may-ari ng Calderon Hotel. Gulat na tanong ng nakababatang kapatid ni Marikit. Ang gwapo niyo po pala talaga sa personal. Kahit ako matutokso, gets ko na ang ate ko. Nandyan ba siya? Nasa kusina. Pero kasi hindi kita mapagbibigyan na pumasok hanggat walang sinasabi ang ate ko. Sandali lang, tatawagin ko lang siya. Tumango na lamang si Alfonso. Ilang minuto lang naman siyang naghintay bago siya hinarap ni Marikit. Nakataas ang kilay nito at seryoso ang ekspresyon. Anong kailangan mo? Bakit? Bakit ka nandito at bakit may malita ka? Tanong ni Marikit. Una, kailangan kita at ang anak natin. Pangalawa, nandito ako kasi gusto kong ipaliwanag ang sarili ko. Gusto kong magkausap tayo at maayos ang dapat na kailangang maayos. Pangatlo, may malita ako kasi dito na ako titira. Dito ka titira. Excuse me lang ha. Sinaman siya ni Marikit ng tingin. Pagkatapos ng nangyari, ganito na lang kadali. Ayoko, Alfonso. Tumalikod na si Marikit sa kanya. Marikit, please. Walang namamagitan sa amin ni Ligaya. Ginasto lang kitang pagseluzen. Pues, magtusa ka, sagot ni Marikit. Marikit naman, hindi ako aalis dito. Lumuhad si Alfonso. Dito lang ako. Bahala ka. Hindi mo ako makukuha sa paawa mo, Alfonso. Hinarap lamang siya ni Marikit bago sinaraduhan ng pinto. Ngunit desidido si Alfonso na makuha ang loob muli ni Marikit, kaya naman nakaluhod lamang siya sa labas at hindi natitinag. Samantala, si Marikit ay kinakausap ng kanyang ina. Anak, hindi mo man lang ba papapasukin si Alfonso? Nakaluhod yun sa labas kanina pa. Hayaan nyo, mama. Sisuwan din yan. Palagay ko, hindi yan tatagal. Binobola na naman ako ng isang yan. Palibhasa, nakuha na ako ng isang beses, sagot ni Marikit. Ganyan ka na ba talaga kay Tigas? Tanong ng ina. Gusto ko pong matutunan niyang magtiis at hindi lahat nakukuha sa isang iglap lang, sagot ni Marikit bago pumasok sa silid niya. Hindi naman natutulog si Marikit. Pumasok lamang siya sa kanyang silid ngunit nakatanaw pa rin siya kay Alfonso.
Naalala nga niya ang kalusugan nito, 1 oras na itong nakaluhod. Napabuntong hininga siya bago nilabas ang kanyang ina. Ma, sabihin niyo ho pumasok na. Ngunit huwag ninyong ipapaalam na ako ang may gusto. Pagpahingahin niyo na po siya at matutulog na ako, paalam niya bago muling pumasok sa kwarto. Naglock siya ng pinto dahil alam niyang sa kulit ni Alfonso, maaari siya nitong pasukin. Narinig niyang pinapasok na ito ng kanyang ina kaya naman natulog na si Marikit. Ngayon, mahimbing na siyang nakatulog. Kahit nagpapakipot siya, hindi niya hangad na bumalik na naman sa ospital si Alfonso. Naisipan ni Marikit na tawagan ang ina nito bago tuluyang matulog. Agad namang sumagot si Ginang makisig. Iya, kamusta? Gabi na dyan. Bakit hindi ka pa magpahinga? Nag-aalalang tanong nito. Gusto ko lang pong sabihin na nandito po si Alfonso. Pinapasok ko na po dahil 1 oras nang nakaluhod sa labas. Pero hindi ko pa rin po siya nilalabas. Iya, kahit anong gawin mo'y ayos lang sa akin. Sabi ko nga sa'yo, gusto kong makahanap ng katapat ang anak ko at masaya akong malaman na ikaw ang katapat niya. Gusto ko lang pong matutunan niya na hindi po lahat maaari niyang makuha sa isang salita lang. Maaaring nakuha niya po ako sa una, pero sa ngayon po, gusto kong makita kung magiging mabuting ama nga ba siya at kung totoo po ang mga sinasabi niyang kailangan niya kaming mag-ina. Basta kapag may problema, ma, o may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi, okay? Yes po, Ginang makisig. Mommy na lamang o tita. Alam mo bang pinapauwi niya na kami dahil nais niyang magkausap na kami ng mama mo tungkol sa magiging kasal ninyo? Well, pauwi na kami, iya. Ngunit sige lang, pahirapan mo lamang siya upang maranasan niya ang mga ginawa sa mga babaeng pinaasa niya noon. Malaman niya ang sakit. Tumango si Marikit bago nagpaalam. Nahiga na siya at nakapikit na nga, ngunit gising pa ang kanyang diwa. Marikit, napamulat siya. Boses iyon ni Alfonso. Hindi siya kumibo. Ano na naman kaya ang sasabihin nito? Pwede bang manligaw kahit na magkaka-baby na tayo? Liligawan pa rin kita, sabi ni Alfonso. Gusto niyang matawa. Hindi kita mamadaliin. Ayoko lang mawala kayo sa akin. Pasensya na kung naging iba yung pamamaraan ko ng pagpapakita sa'yo na mahalaga ka sa akin. Matulog ka na, Alfonso. Ito lamang ang sinabi niya bago pumikit na. Kinabukasan, maaga niyang nakita si Alfonso na naghahanda ng almusal. Kain na kayo ni baby. Pinagluto ka na, anak, sabi ng ina niya. Mukhang masarap ang luto ni Kuya Alfonso. Baka makasanayan ni ate, panunukso pa ng kapatid ni Marikit. Hindi siya kumibo at naupo na. Pinagsilbihan siya ni Alfonso. Akalain mo nga naman, ate, no? Boss mo na nagsisilbi sa'yo. Kinikilig ako. Para bang nobela lang, dagdag pa ng kapatid niya. Kumain ka na rin, isa ka pa, saway ni Marikit. Alalahanin mo din ang anak mo. Inaalagaan naman ba kayo ni Emilio? Tanong pa niya upang maiba ang pinag-uusapan. Oo, ate, ayos lang naman kami. Mahirap pero kaya naman. Ate nga pala, Kuya Alfonso, mahilig si ate sa bulaklak, sabi ng kapatid niya. Napailing na lamang si Marikit. Mama, saan po ba may malapit na flower shop dito? Napataas ang kilay ni Marikit dahil, mama, na rin pala ang tawag ni Alfonso sa kanyang ina. Mas gusto kasi ni ate ang pinipitas na mga bulaklak na ligaw, dagdag pa ng kapatid niya. Kumain ka na lang, saway ni Marikit sa kapatid. Talagang naghanap si Alfonso ng bulaklak. Napahirit si Marikit nang magtanong siya sa kanyang ina. Tinukso ba naman ng kapatid mo? Iya, mukha namang seryoso si Alfonso. Bakit hindi mo nalang tanggapin? Ama siya ng anak mo at pauwi na rin ang magulang niya upang makipag-usap sa atin. Mukhang pag-uusapan na ang kasal. Ma, hindi pa nga. Grabe ang pagpapahirap ko Mahirap na ba sa kanya yun kung napaka-arte ko lang? Baka kahit makapasok dito, hindi niya magawa. Nakausap ko na din po yung magulang niya. Alam po nila na nandito si Alfonso at alam din po nila na hindi ko pa kinakausap si Alfonso tungkol sa amin. Bahala ka. Ikaw naman ang magdedesisyon niyan. Ang sa amin lang na mga magulang ay mapaayos kayo. Don't worry, mama. Hindi po magiging kawawa ang anak ko. Hindi rin po siya mawawalan ng ama. Ngumiti ang kanyang ina. Ate, hinihingal si Emilio na pumasok sa bahay. Ate, si Kuya Alfonso. Bakit? Anong nangyari? Agad na kinabahan si Marikit. Nato ka ng ahas. Sinasabi ko na nga ba Bakit ba kasi ng ahas pang ikuha ako ng bulaklak?
Agad na sinundan ni Marikit si Emilio. Nakita niya si Alfonso na nakahawak sa binti nito. Halika ka na't dadalhin ka namin sa ospital. Labis ang pag-aalala ni Marikit. Dahil sa bulaklak, ipapahamak mo ang sarili mo. Huwag ka namang sumigaw. Oo na, sige na. Tumayo ka na't dadalhin na kita sa. Ngunit imbes na tumayo, lumuhad si Alfonso. Ano bang ginagawa mo? Flowers for you. Aroy. Si Ate Marikit, panunukso ng kapatid niya. Napagtanto niyang mukhang nagkukunwari lang si Alfonso. Baby, tulungan mo naman ako kay mommy mo, sabi pa ni Alfonso bago hinimas ang tiyan niya. Mga kabataan nga naman, naiiling ang ina ni Marikit. Napo kami kabataan oho. Kasing si Alfonso lang ang madaming alam na pambabalae. Tumayo ka na dyan. Para kang teenager, utos pa niya na agad namang sinunod ni Alfonso. Tumalikod na si Marikit at bumalik na sa bahay. Naramdaman niyang hinawakan ni Alfonso ang kamay niya. Kahit anong bawi niya, ayaw nitong alisin iyon. Kung may linta sa buhay mo, isipin mong ako yun, proud pa nitong sabi. Siguraduhin mo lang, Mr. Italiano. Mr. Italiano. Sige po, di nang makisig, nakangising sagot nito na nagpahinto kay Marikit sa paglalakad. Oh, bakit ginang makisig? Ikaw lang gagamit ng apelyido ko at ang magiging anak natin. Okay. I love you. Aba, niyakap siya ni Alfonso. Masaya akong nandito ka pa rin kahit napakagago ko. Umiiyak ka ba? Hindi. Tanggi nito. Ngunit alam niyang umiiyak si Alfonso. Alam mo ba na lagi kong tanong sa isipan ko simula nang magsama tayo sa bahay ko at manmanan mo ako? What do you do when the one person you hate the most becomes the one person you can't live without? At first, hindi ko talaga masagot eh. Ngayon, Marikit, alam ko na. Kaya kung gawin lahat makasama ka lang. Kaya hayaan kang umalis. Nagiging cheesy pala talaga ang isang tao kapag nagmamahal, ito ang naitanong ni Marikit sa kanyang isipan. Malaki din ang kasalanan mo sa akin. I blame you for making me fall in love. Yun ang kasalanang hindi ko pagsisisihan. At least ngayon alam mo na ang pagkakaiba ko sa mga naging karelasyon mo noon at ka-fling mo. Sila, nakukuha mo kahit anong oras mo gustuhin. Kaya kitang iwan, Alfonso. Kaya kung buhayin ang anak ko kahit wala ka. Kaya ang makipagsiksikan. Oras na gumawa ka ng kalokohan, tapos na tayo, banta pa niya bago inaya na itong pumasok. Kahit pa naging maganda ang kinahinatnan ng buhay ni Marikit, alam niya sa kanyang sarili na hindi pa rin dapat siya nakipag sa lalaking hindi naman niya nobyo o asawa. Hindi pa laging magiging maganda ang kalalabasan ng mga biglaang desisyon niya. Mabuti naman at nagkaayos kayo sa huli. Mas pinili ninyong ayusin kaysa pabayaan na lumaki sa broken family ang anak nyo. Dumating na ang magulang ni Alfonso. Ngayon ay nag-uusap-usap sila. Ma'am, sabi ko naman sa'yo, hindi ako papayag na mawala sila sa akin, proud na sabi ni Alfonso. Kay abangan mo, pambabasag ng ama nito na ikinatawa ni Marikit. Sa ngayon ay pinag-uusapan nila ang magiging kasal. Ngunit nagdesisyon si Marikit na ipagpaliban ang kasal. Nais kasi nila na mag-focus sa magiging anak nila. At hindi naman sa ayaw ni Marikit na makasal sila, nais lang niyang mas mapag-isipan pa nila ang bagay-bagay na hindi binibigla. Ginalang naman ng kanilang mga magulang ang kanilang desisyon. Hindi rin naman ito kinasama ng loob ni Alfonso dahil naiintindihan siya nito. Hindi naman kasi nila kailangang madaliin ang lahat. Mahal niya si Alfonso, sigurado na si Marikit. Ngunit may mga bagay na hindi naman kailangang madaliin kahit na gustong-gusto pa nila. Hindi na pinabalik si Marikit sa kanyang trabaho. Alam na rin sa hotel ang relasyon nila at ang pagbubuntis niya. Ngunit hindi nila ipinakalat na isang one-night stand ang nangyari. Walang lumabas na chismis kundi usap-usapan lang na napakaswerte niya dahil isang kalderon ang nagkagusto sa kanya. Ngunit palaging sinasabi ni Alfonso na ito ang maswerte sa kanya. Palagi nitong ipinapakita at ipinapadama na mahal siya nito. Maingat din ito sa kanya dahil sa may ang pagbubuntis niya. Lumipas pa ang mga buwan, maayos na nai-deliver ni Marikit ang kanilang unang anak. Masayang-masaya ang lahat at may bahid din ng pag-aalala dahil sa nagkaroon ng kaunting problema kung normal nga ba o CS ang magiging panganganak niya. Ngunit tinataga ni Marikit ang loob niya. Pinilit niyang magnormal kahit na nga ba nahihirapan. At sa awa naman ng Diyos, nagawa niyang magnormal. Sa ngayon ay kasalukuyan siyang nagpapahinga. Napag-usapan na rin nila ni Alfonso na makarecover lang siya, magpapakasal na sila. Napakagwapong bata,
Nanggigigilid ang luha ni Alfonso habang karga ang anak nilang ilang araw pa lang. Oo nga, manang-mana sa ama. Mahal na mahal ko kayo, Marikit. Ngumiti si Marikit. Hindi na rin kasi niya may iwasang maluha. Ang kanilang magulang ay nasa sala at nagkukwentuhan. Binigyan muna sila ng moment na makapagsolo magpamilya. Napakasarap pagmasdan ang mag-ama. Hindi maisip ni Marikit kung paanong nangyaring humantong sa ganito ang isang gabing nangyari sa kanila na dapat ay boss niya lang. Sa ngayon, masaya siyang masdan ang kanyang mag-ama. Alam niyang ito na ang umpisa ng solong buhay nila. At hinihiling niya na sana ay hindi magbago si Alfonso sa kanila. Sana pang habang buhay na ito.